is game number 3, guys. Lagan po ito, lower bracket ng last chance qualifiers. So kung gusto makaangat at mag-proceed sa next round, sa to kailangan nila makuha at inihintay sila ron ng Team Liquid ID. For that last phase, talagang pinakapit tayo at pinaikot-ikot ng blacklist. But eventually, ito rin pala, dito pa rin tayo mauuwi sa mid lane Hilda ni Haj. And of course, yung, I don't know, dati hindi to Florin di ba? Anong dati hindi to Florin? Yung kasama ng mid lane Haj. Angela. Oh, yun, Jela. So, yun nakinita ng alter ego yun. So, parang, Binan eh. ang ginawa ng blacklist, okay, ano yung next best? Ganun ba ka-similar, ano? Kasi parang sa Angela, marami kang pwedeng gawin na kahit masa malayo. Well, ito rin naman, to be fair, global naman yung kumbaga, makakalipat ka every now and then. Well, tingnan natin kasi kung ube at ube ang labanan, no? Baka ito na, gusto na talaga makipagsagutan ng Blacklist International. So, ito yung ube namin para sa kanila. Kung ubehan lang talaga, bakit yun lang nag-estes eh? Pero, kinilig yung tatlong estes main sa chat. Okay. Haj and Perks, medyo okay naman. They're holding their ground. Ang maganda dito sa mid lane Hilda, wala ka talagang kailangan problemahin kasi ang dami mong bush. May dalawang bush na in-out ka. Meron pang malapit dun sa other corners na talagang rorotatean mo lang. So, considering na nag-rotate na rin naman si MP dito, yan si Haj, mag-heal lang din pa ulit-ulit. I really like Blacklist International's early chances here. So, pumusyon na rin agad si MP. Early siya doon. JM Pinkman, early vengeance na rin. Jumping in, MP, dumadaan-daan. Electrifying beats na gamit na. At na-push out ng alter ego. Great start para sa Indonesian team dito. Blacklist, naku po. Uy. Overstaying ba? Napaka-low na ngayon ni JM Pinkman at siya pa nga ay mapapatumpa na rin. Pero dalawa makukuha kapalit ng Blacklist International at hindi pa naman nasisecure ng alter ego yung turtle. Naku, umabot pa nga ang bloom mula rito kay Perkziva. Pero still MP makukuha siya. Pero at least for Black National, nakuha pa raw ni Haj yung Lord, ay yung turtle. Okay, so objective secured. Haj still alive para sa Blacklist. Pero yun nga lang, ang one downside is yung mga importante, in my opinion, na namatay. Si JM tsaka si MP. Oo. Medyo hindi ko in-expect na yung ube at yung aksyon ay agad-agad nang ang lilitaw. Early game pa lang. Pero ngayon ay mukhang paninindigan na siya ng Blacklist si Gebe. Hinahanap dito ni na JM Pinkman. Pero makakatakas naman siya dahil nga naman ito ay isang suyu. Curtain call, dalawa ang nakonektahan dito ni Nino though. At balik muna sa tahimik ulit ang takbo ng ating laro. Pero namang nang unting-unti lang naman sa ngayon ang alter ego. Economically speaking, talagang dapat lumamang sila. Pero pagdating ng teamfight, nakita natin lalo na kung tumagal yung teamfight. Kung mag-overextend sila, doon lalamang yung Blacklist. So, I'm thinking dito sa next turtle na lalabas 1 minute from now, baka dyan makabawi ang Blacklist. Keys, kung paano magagawa yun, number 1, bugbugin ni Haj to. Si Roundel or kahit i-force niyang gumamit ng CC, ito si Dreams. Kasi yun yung isang main strength ng mid-Hilda eh. Lane bully yan. Oo. Dito ko nga naramdaman talaga na napagod na si Haji na hanapin or na ma-hunting ng alter ego. Siya naman ngayon ang paulit-ulit na nagpaparamdam at kumukuha ng atensyon ng mga members ng alter ego so far dito sa labang ito. And to be fair for Blacklist International, napaka-crucial talaga na maingatan mo ang iyong posisyon. Wala naman at least may Florin at wala namang naka-purify talaga. So kapag kasi Dreams dito ay nakakuha ng magandang huli using the Tiger dito maging maganda. Lalo kung ube ang magiging laro ng Blacklist International. So Wow. we'll see kasi ultimo ba naman purple buff, bantay sarado na ni Dreams ngayon. Talking about the ube, Brigida, 5 ang member ng alter ego at Blacklist dito sa Turtle Pit. Uy, talagang nagsagutan sila ng ube dito pero Dreams gumamit na ng implosion na JM Pinkman, nasusustain pa naman lahat at nandoon yung Bloom pero still Haj, siya yung unang makapatumba. Ngayon naman sumasayaw si Highs using the Harif, the Zaman Force at si MP pa nga yung kanya nahanap. Roundel, susundan pa nga si Perkziva dito. Ako, nagawa na nila ng paraan
napalayo na lahat ng members ng Blacklist at maging si JM Pinkman. Nakuha nila. Overextending is not just about the time of the fight, pati kung yung positioning ninyo. And I think nag-overextend na positioning ang Blacklist International. Ang lalim doon ni JM Pinkman. Medyo napalalim si MP, flinak niya yung kalaban at siya pa yung napasama. And right now, Blacklist nagharap ng bawi. Lamang alter ego, 1.5. Oo, pero non-stop action talaga yung nangyayari ngayon. Kaya naman yung curtain call yo-yo blitz naging sapat para patumpahin si Hudge. At maging si MP na parang gusto lang din naman tumulong sana sa kasama niya. So, nagkaroon na naman ng additional 2 kills. Ang alter ego, 7-3 na yung kill score natin. Brigid ang may kasabihan, you do not brawl against the brawl meta. At yun ang tinatry gawin ng Blacklist. Paulit-ulit, nagbabato sila ng katawan ng tao sa alter ego. And you see, alter ego, hindi man lang sila pinagpawisan. Oo, nag-flick si Roundel, pero ang sagot ng alter ego, dahas bawat pagpasok ng Blacklist International. Kaya ang laki ng lamang ng AE ngayon. Parang gamay na ang alter ego yung nagiging takbo ng laro natin. Na may sinamahan pang kaunting, kumbaga, kaunting flavor nung nakita natin na pagkakatuto nila mula doon sa ube na nangyari nung game number 2 pa lang or base pa lang sa game number 1 na nakalaban nila ang Blacklist International. So, kung momentum at momentum lang yung pag-uusapan, parang nasa kamay talaga ng alter ego ngayon lahat. Maski yung, kumbaga, ano ba yun? Yung pagiging kampante lang dito. At talagang, may word eh. May word na sila pero similar na lang siya sa hindi kayo gaano natatakot at kinakabahan sa nangyayari. Kaya naman nakikita natin ngayon si Gebe. Napakatapang na. So, silver na lang. Nakuha na rin si Hudge. Sayang, talk about lane bully. The mid lane Hilda. Mukhang sila na ang binubuli. Yun ang masakit. Ganun mo, yun mo masasabi, Bri, na yung kumpiyansa, yung momentum, yung swagger ng Blacks International slowly nawawala na as we enter the mid-game, the final turtle of Game 3. Pati sa loob ng jungle nila, wala silang magawa. Ganito palang kaaga. Level 11 na para kay Gebe. At halos lahat ng members ng rin dito lamang na lamang, lalo si Heiss. 2 levels ahead kontra kay Outplayed. At kapag ang Harit ay nakapag-snowball na nakakilwa skin pa, papaano na lang talaga? Sasagot ang Blacklist International ngayon. Parang limitado na lang yung crowd control na hawak-hawak nila kung yun man ang isa sa mga gusto nating tignan na aspects. Tapos yung damage department din, parang hindi pa kayang makipagsabayan sa alter ego. Not to mention the late game potential na dahil nga meron kang mid lane bully, hindi siya core. So iba yung sabi nating tempo or yung late game ramp up, walang late game insurance yung Blacklist. So guys, tingnan natin dito yung gold leaderboard. Sobrang lamang ng AE. Kita nyo na kahit si Nino, top 3. Si Outplayed second lang kay Nino. So, 4th overall. Sobrang delix. Napakalaki na ng agwat. At yung mapa ng Blacklist International ay unti-unti na rin talagang lumiliit. Zaman Force. Napagamit na rito si Heiss. Pero papaano ka na lang lalapit? Bago ka pa man umabot doon, nakaharang na rin si Nino. At ngayon may nahatid na isang member ng Blacklist International sa kanyang mga kasama, si Hudge. Yung lane bully nga na sinasabi mo. Kahit siya hindi na natatagalan yung damage ng alter ego. And to make things worse, bumuo ng si Halberd si Gebe. So sure na kahit anong heal ni Perks, kahit anong shield sa makuha ni Hudge, kahit si JM manlalambot sa harap ng alter ego, and that's exactly what we're talking about. Oh no. JM Pinkman nasampulan na din. Hindi lang si Hudge. Maski si JM Pinkman, nararanasan na niya kung gaano kahirap tumagal kapag katinry mo na lusubin ang alter ego. Ngayon naman ay mukhang gusto na rin nilang kuhain ang inhibitor turret. Zaman Force nandito na from Heiss. Tingnan mo naman, halos makalahati si Perxiva dito ni Heiss. Naiilang synchro vision lang naman na nakita natin mula sa kanya. MP magagaling sa likod do at mukhang makakuha naman yata na bawi dito kahit papano. Blacklist International, Roundel is down. Napalilibutan nila kahit papano ang alter ego pero si Roundel lang yun. Nakuha pa din si Hudge. More impressive is nabuhay si MP. Nakatakas siya doon. And at this point,
Aminin ko na guys, copium na lang to. Naniniwala akong sobrang lala na sitwasyon para sa Blacklist International. I acknowledge the fact na merong 10k gold lead para sa Alter Ego. Pero ito na lang ang meron para sa Blacklist. Paano pa sila makakambak? Number 1, not like this. Oh! Not by giving free pickoffs. Okay, so hindi na makasalanan ni MP. Naghanap na siya ng farm. Number 2, siguro take advantage of the fact na hindi pa rin napapati siya outplayed. Yep. Bumuo siya ng Sky Piercer. Makakatulong ba yun, Bri? Kung makakabawas talaga yung ibang mga members or kung siya mismo makakaabot pa dito sa ibang members ng Alter Ego kasi the way it's looking right now, napakalaki na nung access ng Alter Ego sa base at hindi na kanila kinakailangan pansinin yung ibang members ng Blacklist International.